Handa na ba kayo mga kababayan? Dahil ang mga taga Cebu ay handa na para sa gaganapin Cebu People's Indignation Rally against impeachment, corruption, oppression, illegal drugs, and criminality. Ito po ay gaganapin ngayong February 22, 2025, Sabado. Simula 4:30 ng hapon hanggang 11 ng gabi sa bahagi ng Pasilong Paradise, Mandaue City, Cebu. Nako, grabe ito mga kababayan. Ito na ang kinakatakutan na mangyari nitong mga grupo ng mga logalista, ng mga dilawan at ng mga leftist kasama na itong mga magdalo. Kasi nga, magsasama-sama ang napakarami nating mga kababayan na kay Sara Duterte. At hindi natin alam mga kababayan kung minamahal kung mangyayari din ang isang malawakang rally dito naman sa bahagi ng Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya't antabay lang po talaga kayo. Baka malay natin, mga sunod na araw ay dito naman sa Luzon o kaya sa Mindanao. Grabe. Ito kasi ay patuloy na ipinaglalaban ng ating mga kababayan itong patuloy na ginagawa nilang pangsusupil at pagpapahirap sa taong bayan at lalong-lalo na ay gustong-gusto nila na i-impeach itong si VP Inday Sara Duterte na wala namang ibang ginawa kundi layunin lamang ay mapabuti ang ating bansang Pilipinas. Pero ano ang ginagawa nila? Patuloy nilang dinadown ang ating Vice Presidente. Nagtulong-tulong na nga po mga kababayan itong mga House of the Representatives at ang mga opisyal ni Bongbong Marcos para tuluyang pabagsakin itong Duterte legacy. Ang hindi nila alam ay majority ng mga Pilipino ay sumusuporta sa mga Duterte. Pero yung pinapakita nila sa survey na pinapalabas doon sa mga media, masasabi natin mga kababayan, grabe yung ginagawa nilang mind conditioning. Kasi nga, pinapakita nila na walang suporta ang mga Duterte. Yun ang akala nila na majority ng ating mga kababayan Pilipino ay lahat sumusuporta sa mga Duterte at kaya naman gusto nilang pabagsakin at iparesign itong si VP Inday Sara Duterte dahil nga ito po ay magiging banta pagdating po ng 2028 kung saan ay sinabi po ni VP Inday Sara Duterte natatakbo siya bilang presidente at ito na ang posibleng maging katapusan. Lalong-lalo na nga po ito mga leftist, ito mga New People's Army na kung saan sila ang perwisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya't ang gagawing indignation rally sa bahagi ng Cebu ay umpisa pa lamang ng mas malakihang rally pa na magaganap sa buong Pilipinas. At ang ating mga kababayan, pati mga abroad, ay nagsasagawa rin sila ng mga kilos protesta para kontrahin itong ginagawang panggigipit nitong ating gobyerno sa ating Vice Presidente. Grabe naman kasi mga kababayan, halatang halata na ang ginagawang pagkuha sa pera ng kabanang bayan. Alam niyo po mga kababayan, ang questionable 6 trillion na pera ng taong bayan, itong national budget, ay nakuha na pala ang 4 trillion. Ibig sabihin mga kababayan, 2 trillion na lang ang natitira sa national budget natin na hindi pa nare-release ng ating Department of Budget and Management. Nangangahulugan ito mga kababayan ay talagang mapera na naman ang ating mga kongresista. At siyempre dahil nga na-release na pala nitong January lamang itong 4 trillion na halaga ay kaya pala may mga pera, may mga pondo katulad na lamang mga kababayan ang PhilHealth na kung saan ay alam natin na zero subsidy at unti-unti nang nababankrupt ayon yan sa ating Associate Justice ng Korte Suprema na unti-unti nang nauubos ang pera ng PhilHealth. Pero inanunsyo nitong mga nakarang araw na
Dadagdagan pa ang mga benepisyo ng ating mga kababayan na miyembro ng PhilHealth. So saan sila kukuha nitong napakalaking halaga? Siyempre ay talagang tatakpan niya niya. So sama-sama tayo sa bahagi ng Cebu City. Kung hindi man ako makasama ay meron naman tayo mga kaibigan na magbibigay ng mga video para ipakita sa inyo sa ating mga kababayan worldwide kung gaano karami ang mga taga-suporta ng mga Duterte sa bahagi ng Cebu, Cebu City, Province of Cebu. At sa mga sinasabi ng iba pang mga politiko na ang mga Cebu City ay 100% daw ay sumusuporta sa Marcos, dito natin malalaman mga kababayan, hinding-hindi. Baka 1% lamang dito, yun ang sumusuporta sa administrasyon ni Bongbong Marcos dahil nga hindi na nila matanggap ang mga nangyayaring kaguluhan at anomalya sa ating bansang Pilipinas. Akalain mo ba naman mga kababayan, kuwanan ka ba naman ng pera tapos gagamitin lamang po nila dito sa mga ayuda, aayudahan yung ating mga kababayan na wala namang mga trabaho, aayudahan yung ating mga kababayan na hindi naman kailangan talaga. Tapos ang kawawa dito yung ating mga kababayan na nagbabayad ng buwis, nagbabayad ng mga tax, tapos ang gagawin lang, ipapamudmod ng mga congressman para makuha yung mga boto na kinakailangan nila na tinatawag na vote buying. Kahit magkano man yan ang ginagawa ng mga kongresista o itong mga politiko, ito po ay isang uri ng vote buying. Tapos ang gagawin nga action lamang ng ating COMELEC ay 10 araw lamang bago yung pinaka-election, kailangan hindi na daw po mamigay ng ayuda. Dapat mga kababayan, ang ginawa nila ay simula pa ng January 2025 ay hindi na pinayagan ang pagbibigay ng ayuda. Mas maganda nga noong November 2024 pa ay pinagbawalan na sila na mamigay ng ayuda kasi nga mga kababayan ay nagagamit ito para sa vote buying at para makuha nila ang boto ng taong bayan. At ito ay hindi na patas kasi nga nasusuhulan yung ating mga kababayan para iboto sila. Kaya't sa darating na midterm election ay bumoto tayo ng tama. Huwag natin iboto ang sinumang politiko na walang ibang ginawang tama sa ating bansang Pilipinas kundi kurakutin lamang ang pera at kaba ng bayan na kung saan pera mo yan, pera ko yan, pera nating lahat ng mga Pilipino yan. Kaya't kung iboboto mo yan, ang politiko na yan na alam mo naman na isang kurap, ay bibigyan mo lang siya ng pagkakataon para nakawan ka ulit. At kung binigyan ka ng 1,000, ang kukunin yan sa kaban ng bayan ay 100,000. Napakalaking halaga nun mga kababayan. Grabe, makakapagawa ka na nun ng napakagandang bahay. At kung bibigyan ka naman ng 5,000 pesos, ang kukunin naman yan sa kaban ng bayan ay umaabot ng 250,000 hanggang 500,000 pesos. Grabe, mansyon na ang may papatayo niyan. Kaya't papayag ka ba na iboto ulit ang korap na kandidato na yan para nakawan ka? Huwag mo nang gawin na iboto yan dahil kawawa ka, kawawa tayong lahat, kawawa yung inyong mga anak. Dahil ito yung posibleng maapektuhan ng mga kurakot ng mga opisyalis na ito. Kilala niyo yan mga kababayan. At kung gusto niyo naman ng mga trusted na mga opisyalis ay piliin natin ang mga kandidato ng PDP Laban. Ito yung mga inendorso ni Pangulong Duterte.